Yun sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo.
At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong taggutom na ipinarating itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos na sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y ipinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang tao nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pisaan, pinapuntan niya ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin
upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ng mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buho na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang na maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseo ang mga talinhaga ni Jesus. At naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Datakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsimula natin ng pagdiriwang ng misang ito, at inaanyayahan po tayo na ang ating pagdiriwang ng Eukaristiya ay taimtim at nakatuon sa ating gawain ng pagdiriwang ng pagmimisa at pagsisimba. Lalong-lalo na po ngayong unang Biyernes ng buwan, no, marami po nagtutungo dito sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno, dito ho sa Quiapo. At hindi ko kaya no, na ipatuloy, no, hinihikayat ko po yung nagbabasbas po sa labas na ipagpaliban po muna. Antayin po natin ulit matapos ang misa bago po tayo magbasbas ng mga kagamitan sa ng mga religious items. Para po sa ganon, ang mga tao ay nakatuon po sa pagdiriwang ng Eukaristiya. Inuulit ko po, yung nagbabasbas po sa labas ay pakihinto muna, mamaya po ulit pagkatapos po ng misa. Para ang atensyon natin ay nakatuon sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya. Maganda po yung paalala po sa atin ng Ebanghelyo. At minsan yung Ebanghelyo po ay hinahamon din po tayo bilang Kristiyano. Hindi lang feel good po ang binibigay sa atin ng Ebanghelyo, kundi ang Ebanghelyo po hinahamon din tayo at minsan ay medyo pinipitik tayo ng konti, hindi ba? Sa atin pong Ebanghelyo, ang talinhaga na ginamit ni Jesus ay yung mga pinaalagaan ng ubasan, akala nila, kanila na, sila na yung boss. Naging na sila, no? Akala nila yung pinagkatiwala sa kanila, inangkin na nila. Kaya anong ginawa? Nung hiningi na sana nung may-ari ng ubasan, yung parte ho niya, hihingi na ho na sana niya yung parte na mula sa pinaalagaan niya. Anong ginawa? Ayaw ibigay. Bakit hindi nila ibinigay? Kasi sabi nila, amin ito. Inangkin ang ipinagkatiwala lamang sa kanila. Sa atin po bilang Kristiyano, alam din po natin na mabuti ang Diyos
At pinagkakalooban niya tayo ng lahat ng biyaya. Kaya nakakasiguro po ako na karamihan ho nagtutungo dito sa dambana na mahal na pong Jesus Nazareno ay narito hindi lang parang humingi. Pero unang-una sa lahat, karamihan siguro dito narito dahil gustong magpasalamat. Tama ho ba ako? Amen ho ba? Andito tayo para magpasalamat sa Diyos. At yung simpleng pasasalamat lamang natin ay ang pagkilala natin na ang meron ako, ang biyaya na meron ako, hindi galing sa akin, kundi bigay ng Diyos sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Marahil isang araw ay narito ka, may hinihingi ka at iniiyak sa Panginoon, inilalakad pa ng paluhod para tugunin ang iyong pangangailangan at binigay sa iyo ng Panginoon. At ang Panginoon, pag nagbigay, hindi ho yung hiningi mo ang binibigay niya. Ang binibigay ho niya, sobra-sobra pa ho sa hinihingi mo. May bonus pang kasama. At kaya tayo nagtutungo dito dahil gusto natin magpasalamat sa Diyos na kahit kailan ay hindi tayo pinabayaan. At ito po yung nais ituro ni Jesus sa kanyang talinhaga sa Ebanghelyo na kilalanin sana ng mga pinagkalooban na hindi kanila yung tinanggap nila. Pero sila ay tagapangalaga, sila ay katiwala, ipinagkatiwala sa kanila. Kaya maganda rin po sa atin bilang Kristiyano, paano natin sinasabuhay yung pagiging katiwala ng Diyos. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng kanyang biyaya, paano natin ngayon ito pinahahalagaan at inaalagaan? Pag yung biyaya, iniisip natin, ay ako may gawa niyan. Sarili kong pagsisikap yan. Yung Diyos, hindi yan. Doon na ho pumapasok sa isip at puso ng tao ang yabang. No? Malakas ang hangin ng tao na iniisip niya, ako ang may gawa ng lahat. Mas malakas pa yung hangin kaysa sa 3 electric fan na malalaking yan. Kapit na lang kayo, baka tangayin kayo sa lakas ng kanyang hangin. Baka may hangin lang yan sa tiyan. At tawag natin doon ay, baka kinakabag lang yan. Pero sana sa atin, bilang mga Kristiyano, ay sa ating pagtingin sa Diyos na may pasasalamat sa lahat ng ipinagkatiwala niya at binigay sa atin, tayo ay lumalago hindi sa pagiging mataas, kundi mas lalo tayo nagpapakumbaba dahil alam natin na ang lahat ng meron ako ay pinagkaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Ipinagkatiwala sa akin. Ibinigay sa akin ng Diyos ng kusa. Oo, pinagdasal. Pero ang Diyos, sa kanyang kabutihan, tinugon ang ating mga panalangin. Ang lahat ay mula sa Diyos. Ipinagkatiwala sa atin. Ngayon po, maganda rin tingnan. Paano ako nagiging mabuting katiwala? Paano ko ginagamit yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin? Sa ating ebanghelyo, hindi sila na naging mabuting katiwala ng pinagkaloob sa kanila. Bakit? Kasi ayaw nilang magbigay. Gusto nila kanila lang. Gusto nila sila lang ang makikinabang. Pero, sa kabutihan at tinuturo ni Jesus, na yung tao na pinagkalooban, handang ibalik sa nagkaloob sa kanya. Yung kanyang kaparte. Sa panahon ito ng Kwaresma, ay binibigyang atensyon tayo tungo sa pagkakapwa-tao. Yayakap tayo ng mga sakripisyo, yayakap tayo ng pagliban sa pagkain ng karne, para yung ating sakripisyo
ay gagawin natin at gagamitin natin para ipangtulong sa mga walang-wala. Imbis na mag-sangyup ka ngayon, mag-century mo, tuna ka muna ngayon. Tapos yung matitipid mo, yung ibabawas mo doon, yun yung ipangtutulong mo sa mga walang makain. Kaya magandang paalala sa atin, yung pagliban sa pagkain ng karne, ay lumago tayo sa pakikipagkapwa-tao. Na itinanggap nating biyaya ay hindi lang para sa atin, pero kaya din nating ibahagi ito sa kapwa natin. Yung tinanggap nating biyaya mula sa Diyos ay hindi lang ako, kundi kayang ibahagi sa mga taong nangangailangan. Kaya magandang hamon po ito sa atin, ang ating ebanghelyo ngayon. Ilalahanin natin ang lahat ay mula sa Diyos. Lahat ay kaloob ng Diyos. At dahil kaloob ng Diyos, handa din tayong ibahagi at maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa kapwa natin. Maging daluyan ng kanyang pag-ibig. Maging daluyan ng kanyang biyaya. Ibalik sa Diyos. Ibigay sulit ang tinanggap nating biyaya sa Kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa natin. Yun po yung mabuting katiwala. Hindi maramot, hindi kuripot sa pagmamahal, kundi ang mabuting katiwala, bukas ang palad dahil ang lahat ay mula sa Diyos at Siya ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos. At sino mang nagkakaloob, sino man bukas ang palad, hindi kailanman nawawalan. Kaya sa ating pagbabahagi, sa ating paghamon ng simbahan sa atin, sa panahong ito ng Kwaresma, ng pag-unat sa kamay tungo sa kapwa natin, huwag kang matakot mawalan. Dahil kung ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng biyaya, ang taong handang magbigay, kahit kailan, hindi mawawalan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Sitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin.
Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ito po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran, bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.